nagbabalik na naman tayo sa ating Converge content mga tropa. Shoutout sa inyo. Alam ko marami kayong katanungan dyan tungkol sa Converge internet natin. At disclaimer lang mga tropa ko, hindi ako connected sa kahit na anong internet service provider dito na mapapanood nyo ng mga binabanggit natin. Unang-una, lahat ng mga sinasabi ko dito pawang na i-experience ko lang at sinishare ko sa inyo sa pamamagitan ng experience ko nga. Dahil nga Converge internet yung ginagamit ko at medyo may katagalan na at talagang masasabi ko na okay etong Converge sa lahat ng mga nagamit kong internet service provider. At ang content natin para sa ngayong araw na to, alam ko na miss nyo to mga tropa, kung kailan ba talaga nagpuputol si Converge ng ating internet or kung kailan tayo dapat na maputulan. Base sa kanila mga tropa ko, nung tumawag ako dati sa kanilang Click to Talk, dapat daw parang meron na kayong 2 months na pending at dadating na yung pangatlong bill. Dun sa pangatlong bill, dun na kayo mapuputulan. Pero mga tropa, sa experience ko, medyo may something din Minsan hindi rin tumatama yung ganon. Minsan, na-experience ko, isang buwan pa lang napuputulan na or nawawalan na tayo ng internet. Pero case to case basis, nangyayari talaga yan. Pero nung sa unang-una pa lang mga tropa na hindi ako pumapalya ng pagbabayad kay Converge, talagang ganun pa rin or applicable yung sinasabi nila sa akin. Kasi ang may experience nyo dyan, sinadya ko talaga na hindi magbayad ng internet para ma-experience ko talaga. Eto, may papakita ako sa inyong sample na SOA or statement of account dito kay Converge para meron tayong sample. Dito nakikita natin na meron na tayong pending na 2 bill kay Converge. Ang mangyayari dyan mga tropa, eto base talaga sa experience ko at talagang naranasan ko to. Sinadya ko nga na hindi magbayad kay Converge ng internet fees. So ganito yung nangyari sa akin. Yung unang buwan hindi ako nagbayad at nung pangalawang buwan hindi pa rin ako nagbayad. Tapos nung paparating na yung katapusan ng month, halimbawa aalamin nyo yung kung kailan kayo nagkakaroon ng pinaka-billing. Sa akin kasi parang around first week ng month. So paparating na yung pangatlong bill, mangyayari yan, pero bago pa dumating yung pangatlo ninyong bill, magkakaroon na kayo ng interruption. Mangyayari, mawawalan kayo ng internet 5 minutes, 10 minutes, or 15 minutes, tapos babalik na kaagad yan mga tropa. Ibig sabihin nun, kinakamusta na kayo yung account ninyo na dapat magbayad na kayo mga tropa. So, ganun talaga. So, uulitin ko, no? Eto, meron tayong kalendaryo dito na nakikita. Halimbawa, ang pinaka-billing ninyo or dumadating yung pinaka-SOA ninyo first week ng month. Halimbawa, July 5. Nakadalawang cycle na kayo na hindi nagbabayad ng bill kasi usually ang due date niyan katapusan ng month. Halimbawa, 31 or 30. Kung malapit na yung katapusan ng month ng inyong pangalawang bill, next month na ulit magkakaroon na ng pangatlo, dun na mangyayari yung interruption. Mawawalan na kayo ng internet dito around mga last week of the month. And syempre, kapag dumating na next month ulit yung pangatlong bill, dun na kayo mapuputulan. And kung babayadan nyo mga tropa, wag nyo na kaagad patagalin pa na dumating yung pangatlong bill. Kasi mangyayari nyan, kailangan i-full payment yun na. Nangyari sa akin yan, na-experience ko yan. Kaya kung gusto nyo na merong floating, halimbawa 2 yung pinaka-bill ninyo na remaining, tapos pangarating na yung pangatlo, at least bayaran nyo yung pinakaunang bill na kung magkano man yung pinaka-monthly ninyo para hindi kayo maputulan. Dapat meron lang kayong pending mga tropa ko na 2. Paano ko masasabi na 2? Kasi nga babayaran mo yung una kapag parating na yung pangatlo. Sana nagagets nyo, no? So ulitin natin ng very quick. So halimbawa ganito na yung pinaka-bill ninyo, 2 buwan. And syempre halimbawa July 5 yung pinakadating ng SOA. So August 5 meron na kayong pangatlo. Around bago magkatapusan ng July, magkakaroon na kayo ng interruption or mawawala yung internet ninyo ng 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, tapos babalik. Parang indication na kasi talaga yun na magbayad na kayo. Pero kung babayaran nyo yung isang buwan, kapag dumating na yung pangatlong bill na which is sa August
5, hindi kayo mapuputulan yan mga tropa. Talagang na-experience ko na yan. Pero, eto ang pero, kapag dumating na yung pangatlong bill, talagang mapuputulan na kayo ng internet dyan at kailangan nyo ng i-fully paid bago bumalik yung internet ninyo. So, ang mangyayari pa niyan mga tropa, once na lagi ninyong ginagawa yung ganyan na hindi kayo nagbabayad ng 3 buwan, mamove forward, magiging 1 buwan na lang puputulan na kayo. Parang maghihigpit sa account ninyo etong si Converge. Kumbaga parang minomonitor na yung account ninyo na halimbawa 1 buwan pa lang yung pending ninyo, mapuputulan na kayo niyan. At ang mangyayari pang masaklap dyan, kung papatagalin nyo pa na meron kayong 3 months na pending or once na talagang nawalan na kayo ng internet kahit 1 buwan, pag hindi nyo pa siya kagad binayaran, maaari yung pinaka-slot ninyo dun sa kanilang box, ibigay na yan sa ibang nagbabalak na magpaabet ng internet. Ganyan yung usually na nangyayari sa around mga Metro Manila or sa yung tipong sobrang dami na merong converged internet. Tapos ang nangyayari pa dyan, ina-alternate nila mga tropa. Halimbawa, nagreklamo ka, ikakabit ka neto, tapos yung isa naman yung mawawalan. Kaya I highly recommend na wag kayong magpapa overdue or wag ninyong hahayaan na hindi nyo bayaran yung pinaka-bill ninyo. Maraming nagko-comment dyan, ganun yung nangyayari, 1 buwan pa lang, 2 buwan pa lang napuputulan na kasi yung pinaka-account ninyo or yung pinaka mismong slot ninyo doon talagang binabantayan na or may nakaabang na. Kumbaga, 1 buwan pa lang matitrigger na yung mga ibang nag-i-install na eto pwede natin tong kabitan gagad ng bago dahil hindi naman agad-agad na nagbabayad, no? Pero case to case basis pa rin talaga Pero yun nga yung mga na-experience ko, no? Sa akin, sinadya ko talagang hindi siya bayaran kung ano yung mangyayari. Kasi tapos na talaga yung lock-in period ko and so far nagustuhan ko naman yung sistema na ito ni Converge kaya hinayaan ko na lang. At sa mga gustong magtanong kung anong mangyayari kung tapos na yung lock-in period, iibang content na lang natin yon. Pero sa ngayon, ganun nga yung experience ko para hindi kayo maputulan. At kung meron kayong mga katanungan mga tropa, tumawag lang kayo dito sa kanilang Click to Talk. Napakadali lang naman nito, i-type nyo lang yung Converge sa Google tapos i-click nyo tong Click to Talk, lalabas tong ganito and click nyo lang tong Call Now. Ganito yung mangyayari dyan, i-direct tayo sa pinaka Converge. Ayan, nakikita ninyo, nagre-ring. This call may be recorded for quality monitoring purposes. Diba? So nakita nyo, ganun lang naman kadali kumontak. Pero depende sa account ninyo kung lagi kayong updated. Sa akin kasi updated tong account ko, kaya ang bilis ko makakontak. Kung nakita nyo, 1 pindot lang, nagkaroon kagad ng connection. Diba? Yung iba kasi kapag pinindot nila tong Click to Talk at kinilik nila yung calls, hindi sila nakaka-connect. So ayun lang. So dito na natin tapusin yung content natin, no? Kung may mga iba pa kayong katanungan, i-try nyong i-search muna dito sa mga frequently asked question neto ni Converge or i-search ninyo sa mga previous kong upload. Kung may mga katanungan kayo mga tropa, comment down below lang. Bye-bye! Purchase your tracks today.